Ayan. Sound check, yan. And muli, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yes, Lord. Ayan. Ayan, nakakatuwa na ang dami po natin. I mean parang ang dami niyo po tingnan pag nandito kayo sa harap. Para kayo mga estudyante ko. Ayun. Ayun na po. For the past week, napakalakas ng ulan and talagang binabaha ang lugar. And praise God dahil hindi tayo natingnan sa kabila ng binabaha na yung daan. And wala naman po sigurong lumubog yung bahay. And sana hopefully yun. Ayun, lumubog ang church nga. Okay lang. Bumabaha lang. Ayan. Muli, pagpalang gabi po sa ating lahat. Napakabuti po ng Panginoon dahil hindi nagkataon na tayo lahat narito. And ayun. So, meron lang tayo isang katanungang sasagutin ngayon sa gabing ito. And gusto ko lang i-share yung mga experiences ko through this question. Sabi dito, how God is preparing me for the ministry. Ayan, paano nga ba? Pero kung tatanungin ako kung ano yung ministry na inihanda sa akin ng Panginoon, hindi ko alam. Pero kung tatanungin nyo of how, maaaring masagot natin. Ayan. So, sige po. So, nais ko munang basahin yung sinasabi sa Isaiah chapter 5, verses 1 to 7. Sabi dito, I will sing for the one I love a song about his vineyard. My loved one had a vineyard on a fertile hillside. He dug it up and cleared it of stones and planted it with the choicest vines. He built a watchtower in it and cut out a winepress as well. Then he looked for a crop of good grapes, but it yielded only bad fruit. Ito, nag-effort siya sa paligid noon, pinaganda niya yung ubasan, but it yielded only bad fruit. Masasamang ubas. I mean, not good. Pag tinikman mo, maasim or probably bulok. And now you dwellers in Jerusalem and people of Judah, judge between me and my vineyard. What more could have been done for my vineyard than I have done for it? When I looked for good grapes, why did it yield only bad ones? Now I will tell you what I'm going to do to my vineyard. I will take away its hedge and it will be destroyed. I will break down its wall and it will be trampled. I will make it a wasteland, neither pruned nor cultivated, and briars and thorns will grow there. I will command the clouds not to rain on it. And verse 7, the vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel. Okay, ang tinutukoy daw ng vineyard dito is yung people of Israel. And the people of Judah are the vines he delighted in. And he looked for justice but saw bloodshed, for righteousness but heard cries of distress. So later on, malalaman natin what's the connection of that. So, say what? Ayan, 20 years of God's preparation in my life. Ayan, nagtataka kayo bakit 20 years? Ayan, ako mukha lang akong 30, pero 20 years pa lang po. Not 35, 20 lang po. Ayan, na-share ko lang, no? Sabi sa akin ng sa mga mukha daw po ako may anak, pero 20 lang ako na. So, ayan. So, ayan, for the past 20 years, mga kapatid, and mga mommies, and daddy. Kayo na po yung mga mga mami. And dito na ako lumakay for almost 14 years. Opo, 14 years na po ako na narito sa TLCC. And almost half of, higit pa sa kalahati ng buhay ko na narito ako. Nasaksihan ako nila, ayan, mga, parang dati lang, ganito lang ako. Ngayon, mukha ng mama. Ayan. So, sige po, 20 years of God's preparation in my life. So, how it began? So, paano nga ba nagsimula ang lahat? Ayan. Ayan. Medyo ano lang to. How it began. So, in year 2009, it was the time when we moved from Manila to Bataan. So, in 2011, we began attending TLCC. So, ayan, 2011 po ako, naalala ko. And ganyan pa lang kaliit, who would imagine na, di ba po? And si Gab, kung kilala nyo, di ba?
dito nagsimula po. And imagine, ang bahay po namin doon, napakagulong environment, tondo. Kung ma-imagine nyo sa mga pelikula, ganun, magulo po. And di ko ma-imagine na, there's a reason. Kung sakaling hindi kami lumipat po from there, siguro baka isa na ako sa mga, who knows. And this is how it began. No? So for the past 14 years, 2009 po. 2009, tama. So, naalala ko si Ate Lenny pa po yata yung Ate Lenny, sila Sister Ligayo po, yung unang nag-mission noon sa Depensa. And then, one time, na-invite kami. Ang naalala ko kaming dalawa lang ni Mama noon. Si Ate Sherlyn, parang hindi pa siya ganun. And si Papa, nasa Manila. And ganun yung buhay namin. Nakatira kami sa Depensa. You know the life there, right? Sa kahoy, sa ilalim ng sa ilalim ng dagat. And wala kami maayos sa pamumuhay. Ang bahay, walang gripo, kaya kailangan mag-igib ng tubig araw-araw, pati ng drinking water alay ng binabiyahe namin. At kapag walang ulam, kailangan mamakhaw. Ibig sabihin nun, yung manghihingi ng isda, mag-aabang ka sa mga bangka dumarating, manghihingi ka. Imagine that, liit ko pa niyan, mamamakhaw ako. And this is when I became more grateful for all the things I have. Dito nagsimula lahat na dahil sa, ngayon, medyo emotional ako kasi naalala ko sa habang umuulan na ganitong mga panahon, nag-evacuate kami kasi tumataas ang tubig, tumutulo ang mga bubong, salok dito, salok doon. And ngayon sa buhay na meron ako ngayon, dito ako nasimulang maging mapagpasalamat. Lord, thank you kasi ngayon nakakatulog na ako mahimbing, nang hindi nag-aalala tumataas ng tubig. And ayun yung isang bagay na pinagpapasalamat sa Panginoon. Next po. And so I'm sharing, kasi ang tanong is how God is preparing me. So, syempre, ano bang i-share ko? My experiences in life. So, next one is the Depensa Mission Point. Ito na, dito rin yung mga panahon na maliliit pa kami. Ayan, sa atin si Garamilo. Ayan. So, this was the time when a mission point started in Depensa. So, naalala ko po, nagsimula itong mission point na to. Sila Ate Cora pa dati noon, mayroon kaming bahay na tenda noon. Hindi ko lang alam kung saan lugar yun. Basta, hindi pa siya sa mismong bahay namin. And then later on, mas lumaki ito at naging kasama na rin sila Ate May at Pastor Doy. Noong una doon pa ginaganap yun sa bahay nila Ate Lenny Romblon, kung naalala nyo po. And hanggang sa nalipat na sa bahay namin. And by God's grace, nakapagpundar ng mas malaki-laking lugar doon sa dulo doon sa tulay namin. And nagpatuloy ito sa halos na 6 na taon. For almost 6 years na pamamalagi. Imagine that, ganyan yung bahay namin. And sa mga panahong ito, unting-unting akong hinubog ng Panginoon sa pagiging matatag sa pananampalataya. Ito yung panahon na, mga pinsan ko, mga kababata ko, kasama ko sila Ate May. And ito yung mga panahon na unti-unti, nabibuild yung faith ko. And lumalagay ako sa pagkilala kay Kristo sa buhay ko. And then next. And move to Oval. So, I was in high school during this time. Ayan, kung maalala nyo po, ang dami naming bahay, from Tondo, naging Depensa, naging Oval. Ayan, MPA po talaga kami. So, I was in high school during this time. And the mission point continued even after we moved from Depensa to Lati. So, sa panahong ito, ito high school na po ako niyan, mga panahon na yan. Ito yung mga panahon na, and itong mga kabataan ko na yan, may mga, yung iba dyan, baka may pamilya na rin, and they're starting to, to build their own family. And sa mga panahong ito, mas ilubog ako ng Panginoon sa pamamagitan ng mga activities sa school, sa mga competition, sa mga struggles sa buhay. And, ayun, dito ko na, dahil high school ako, parang unti-unti, sa mga group activities, San, ikaw na. Yung mga ganun. And yung palagi sinasabi ni Pastor Day dati, na, meron kang certain feeling na
na alam mo yun, yung kapag ka nakita, uy, ikaw mukhang you will be a leader. And ito yung mga panahon na unti-unti inuhubog ako ng Panginoon with my leadership skills. Hopefully, ayan po. Dito rin yung panahon na nakasama ako sa teatro. And hindi nagkataon lahat. And may malalaman nyo po. And the next po. And pandemic. Ito na yung. And ito. A lot of things were damaged and lost. However, it also brought many positive outcomes in strengthening my faith. So, ayun, ito po yung panahon na dark para sa akin. Ito yung maraming bagay na nasira, may it be relationship, may it be financial aspects. Maraming nasira. So this was the hardest phase of my life. And probably baka sa iba rin po. And may mga nasirang relasyon, nawalan ng mahal sa buhay, sadness, and loss of financial resources, sicknesses, and personal dilemmas. So during these times, ayun yung, syempre, wala kang interaction with people. And, sarili ko lang at ang kwarto. And, And these were the times when somehow I questioned the Lord that why all those things happen. And di naman po lingid sa kaalaman nyo yung mga bagay na nangyari sa pamilya namin. So, why all those things happen? I asked God. But as time went on, hindi ko pa rin nakuha ang sagot. Pero nagtitiwala ako na ito ay para sa ikabubuti ko. Maraming bagay. And alam niyo po yun, hindi ko nasabihin. Pero ayun yung bagay na pinagkapasalamat ko sa Panginoon that it all makes sense now. Kung sakasakaling hindi nangyari yung bagay na yun, alam mo na, hindi maaring walang business si Ate Juby ko ngayon, maaring hindi siya mag-bloom, or maaring hindi kami mas close now. Maraming bagay. And may mga, kagaya nito, di ba? Dahil sa pandemic, di ba, nakapag-pundar tayo ng nag-hybrid na. Di ba? Mas malawak yung medium natin na makapag-share. Di ba? Through pandemic. And sa mga businesses, di ba? Natuto tayo mag-online selling, gumana ng mga pages. Di ba? Ayun yung positive outcomes ng Though it may somehow seemingly parang pangit, and it has brought us a lot of positive opportunities. Next po is college. So I failed the entrance exam for my dream course and ended up in the education program. This is also when I started working and earning money. So ngayon, sa college part na po ng buhay ko. And again, 20 years old lang po ako. Hindi po 30. Ayan. So ayun po, ito pong yugto ng buhay ko na to, isa rin po sa mga panahon na iniyakan ko sa Panginoon. Sa kaalaman po ng iba, ang dream course ko po talaga ay psychology. Ayun talaga yung, noon pa man, naalala ko sa every session ng prayer time, pagka tinatanong ako ng ka-talking ko, ka-partner, sabi ko, gusto ko, pag-pray niyo po, sana makuha. Ganun yung lagi yung prayer ko. And to the point na somehow namili ako ng mga libro na about sa psychology. Kumbaga, ganun na ako na magiging psychologist ako, na ganun na tinatawa sa isip ko. But when results turn out as not as expected, paano nga bang gagawin mo kung yung resulta na yung bagay na pinapanalangin mo ay hindi magbunga kagaya na pinapanalangin mo. And then I cried, Lord, iniyakan ko. Siguro maintindihan ako ng iba na mga college din dito na kung paanong yung bagay na gustong-gusto mo ay hindi mo nakuha. So, I was hopeless at first dahil hindi ako nakapasa sa dream course ko. Ngunit dahil sa kagustuhang makapag-aral ng libre, nag-enroll ako sa course na hindi ko naman gusto. Education. Picture po ngayon. At dito, tinanggap ako ng buo. Kwento ko lang po, no? Dahil nakita ko sa email
waiting list. Nagpunta po ako sa dean. Ibig sabihin ng dean, parang principal po sa college. No? Nagpunta ako sa dean noon, sa former dean, sa existing dean, tsaka sa magiging dean that time. Kinausap ko sila, pero nothing happened. And then when I enrolled in education, sa College of Education, kinabukasan, si Dean pa ang tumawag sa akin. Diba? Imagine that. Nagmakaawa. Umiyak ako, nagkiusap ako na, iposan niyo po ako, pwede po bang i-reconsider? Pero kinabukasan, nag-apply ako sa College of Education. Tumawag pa sa akin yung Dean mismo. Hello, Mr. Lancetas. Mag-enroll ka ba? Opo. Ayan. So, true enough that God works perfectly in my life. Sa mga panahong di ko alam kung saan ako mag-aaral, binigyan ako ng chance na makapag-enroll. And another good thing is that si Dean mismo ang tumawag sa akin just to confirm, di ba? Nakaka-amaze po. Hindi ko ginusto o hinangad ang course na ito, na education. Ngunit Panginoon ang nagkasayos ng lahat. Maraming opportunity ang dumarating sa akin. Yes, ayun po, nakita niyo dito. Naalala niyo nung sanabi ko kanina na sa teatro po ako. Ito po yun. I was a director sa aming, a director and writer. And nagamit ko yung mga experiences ko. Ako po yung nag-lead sa kanila. And ayan, dito rin po yung time na nagsisimula akong mag-work sa McDo. Ito yung mga panahon din na umiyak ko sa Panginoon. Naalala ko, kinakausap natin. Naalala ko, ang shift ko po nun sa trabaho, 6 p.m. ng gabi. Ang uwi ko, ang duty ko, ang last, 12. And makakalabas siguro ako ng McDo around 12:30 p.m. AM na, ng madaling araw. And dahil wala nang sakayan ng mga oras na yun, naghihintay ako sa highway ng mga sakyan hanggang sa alas 3 na lang ako makakauwi. And then kinabukasan, alas 9 ng umaga pasok ko sa school. Ito yung mga panahon na umiyak ako sa Panginoon. Kasi nakita ko na mayroong pagkukulang somehow sa financial. Hindi naman sa pagkukulang. Kumbaga, nagkaroon ako ng urge to help somehow sa mga financial. Though may mga allowance naman. Pero nahiya ka syempre manghingi kasi. And ayun yung mga time na syempre umuulan minsan. Alas 3 ng madaling araw naghihintay ka doon. And ito rin, yung sa SHX, isang malaking pagpasalamat ko sa Panginoon nung naalis ako sa McDo and nakasama ko sila Ate Mia and kaya KD. And si KD. Hanggang sa doon po ako natawag na Papa P. And madali po ang trabaho ko doon compare sa McDo na dyan i-require ka kahit may pasok ka sa school. Kung sakasakaling ma-schedule ka, kailangan pumasok ka o di, awol ka. Ayun yung mga bagay na somehow umiyak ako, Lord, parang baka naman, sabi ko. Tapos dito rin ako nagsimula magtrabaho, magpuyat. Ayan. So, ito po yung mga struggles ko as I enter college. And lastly, ito po yung present. So, during these times, ngayon sa mga panahon na to, we are dealing with a big challenge. Papa has a cancer. May cancer po ang papa ko. He is being admitted to the hospital more often. So, dito lang po, July 1, yung latest confinement niya sa BGH. July 1. And ayun, maraming series nagsimula ng November, March, April, July 1, pabalik-balik kami. And ako yung kasama ni Papa doon sa hospital. So ayun, marami pa kami naging kaibigan. Ayun. And doon ko nakita yung reality ng buhay. Na alam mo yun, yung sakit ni Papa parang pag nakita mo yung katabi mo, may sakit din. May sakit. And pag nakakausap mo yung mga bantay nila, parang you share the same feeling na but still, na kahit na naghihirap yung mga mahal namin sa buhay, but still we're hopeful that one day, pagagalingin ng Diyos ang mga mahal namin sa buhay. So, kung pagkasamahin mahigit 1 buwan at kalahati ang total days na na-spend namin sa hospital. And during those days, salamat sa Panginoon dahil hindi kami nagutom. Imagine po, si Papa walang trabaho, ako nawalis na rin ako sa chicks. Wala kaming source of
Pero may mga kaibigan, kapatid na patuloy na nagpapadala sa amin. Hindi kami nagutom at hindi ko naramdaman na wala kaming kakampi. Sa mga panalangin, sa mga patuloy na pagsama po ninyo sa amin, palaging naroon ang pagyakap ng Panginoon. And cancer is indeed a big enemy, but we have a bigger and powerful God. Totoo. Amen. Kung isip nga sa atin, cancer, parang, ayun yun, cancer, death. Ayun yung and as I try to imagine na, parang hindi ko kaya. Pero, we have a bigger God. Amen po ba? Amen. So, ayun po, during our stay, ay marami kami naging kaibigan, and somehow, baka nga iniisip ko, baka hindi nagkataon, baka mamaya itong mga taong naging kaibigan ko, someday magkita kami at mag-cross kami ng das. Who knows? And baka hindi po natin alam. And sige po. So, how is God preparing me for the ministry? Paano nga ba? So, una, it is by making me realize that I cannot overcome every challenges alone. I need to rely more on Him and completely surrender everything. So, during those times, pandemic, ayun yung mga panahon palagi ako umiyak, alone, Lord, bakit po? And yung mga panahon na, somehow na naging introvert ako. Hindi lang halata, pero introvert. And then, parang nagkaroon po ako ng social anxiety that time na pag nakita ko tao, hindi, okay lang. Hindi, pagka, somehow naging lumayo ako, naging distant ako sa tao, sa paligid ko. Ayun. And sabi po sa John 16:33, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart because I have overcome the world. Ay sabi ni Jesus. So, may cancer, papa, or struggling financially, or even sa time management, and ang daming, sa course ko, sa mga struggles ko sa work, sa school, and sa relationship problems. But still, I have peace in my heart na someday it will all make sense. And next po is how God is preparing me for the ministry by humbling me through those experiences. And the Lord made me understand that all hardships in this world cannot be compared to the joy that awaits. Amen po ba? Sabi dito sa Romans chapter 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So, maaring you are suffering dito sa mundo, but one day, uwi tayo sa langit, sa Ama natin. And it is incomparable compare and maaring you're struggling financially, physically, emotionally, pero wala hindi siya maikukumpara sa kabutihan at sa kagandahan na nag-aabang sa atin in the future. And next, paano nga ba ako piniprepara ng Panginoon sa ministry? It's by making me understand that this life is solely for the glory of the Lord. Everything will come to an end, and none of the things of this world will matter. Gaano man ako kahirap, gaano man ba ako kagaling sa school, gaano man ako work hard sa trabaho, gaano man ako maging kabuting anak, or whatsoever, none of this will matter. Gating na araw. Diba? Ayun yung And habang ginagawa ko po itong PPT na to, meron lang pumasok sa utak ko na there are things that we have no control. Yeah, may mga bagay po tayo na hindi natin kontrolado. Gaya ng halimbawa for pagkakasakit, hindi natin kontrolado yan, nagka-cancer ka. It is God. Pero may mga bagay na meron tayong control. How are you going to respond? Diba po? May sakit ka, o nasira yung business mo, nasira relasyon mo, hindi natin kontrolado yung bagay na yan. But you have control of how you are going to respond. Pipiliin mo bang maging masaya, maging malungkot, magdamdam, magrebelde sa Panginoon? Ayun yun And I consider all these experiences and challenges
as gifts from God as part of the preparation process for the ministry He has prepared for me. So, imagine, no, galing kami sa Tondo, nalipat kami sa Depensa, sa Oval, and all those experiences ay pinaglalakip-lakip ng Panginoon. Gaya ng isang vineyard, ubasan, di ba? Dumanas ng init, ng matinding ulan, pagkalunod sa mga tubig ng problema. Pero all those are part of the process. And I am blessed because I have given and experienced those things in life. Through those experiences, I have felt the gracious works of God in my life. Doon ko, kasi ayun it may sound cliche, pero kung you're experiencing parang napakaganda ng buhay mo, ano pang purpose? Hindi mo nakakailangan ng Diyos, di ba? Kung hindi ka dumaranas ng problema. So through those experiences, I have felt the gracious works of God in my life. And naalala ko lang din yung, share ko lang yung story ng teacup. Laging kinakanta sa akin natin, may teacup, tsaka po, parang ganyan. Dati muna siyang isang putik. Okay, bago siya maging isang ganap na gano'n, dati siyang putik. Pinulot siya sa putikan, lumampot. And then, minolde, sabi ng putik, ayoko na, ang sakit mo, pila mo na, ang sakit po, tama na po. Sabi ng putik, sabi ng no, hindi pa tapos. Sabi niya gano'n. And then, pagkatapos nun, nilagay siya sa mainit na kugon, na parang oven, parang gano'n. Nilagay siya doon, sabi, tama na po, ayoko na po, ang sakit po. Tama na po, umiyak siya. Sabi niya, oops, no, hindi pa tapos. Nilabas siya. And then, tinintarahan siya. Sabi niya, baho, ayoko na, alis niyo ako dito. Napakahirap, napakabaho ng lagahan na to. Sabi ng pattern na gumagawa, oops, hindi pa tapos. And then, binalik po ulit siya, di ba? Sabi niya, at umiyak na siya. Ano ba ito? Wala nang katapusan. Tuloy-tuloy na yung pasakit at pabigat na nararamdaman sa buhay ko. Umiyak siya. Nilagay ulit siya sa kugon. And yung init po is doble. Sabi natin, mas doble pa. Mas mainit pa doon sa kugon na pinaglagay niya noong una. Nilagay siya doon. So, ayun yung pinaka-matinding iyak niya sa Panginoon. Lord! Ay, yung sa pattern. Bakit po? Alis niyo po dito. Sobrang umiyak siya. Sobrang sakit na po, sabi niya. And then nung nilabas siya sa kugon, hinarap sa kanyang salamin. Wow! Napakaganda ko naman, sabi ng teacup. Sabi niya, see? Ayun yung process. Lahat ng dinaanan mo na yun ay process para, sa kagandahang dinaranas mo ngayon. So, nais ko po uling balikan yung sinasabi sa Isaiah chapter 5, verses 4 to 6. Sabi dito, what more could have been done for my vineyard than I have done for it? When I looked for good grapes, why did it yield only bad? Sino ba yung vineyard dito? Tayo. Tayo po yung vineyard dito. Binigyan ka ng blessing, binigyan ka ng challenges, nagrebelde ka, nagalit ka, nagdamdam ka sa Panginoon. Diba? So now, I will tell you what I'm going to do to my vineyard. Dun sa mga masasamang or sa pangit na naging bunga. I will take away its hedge and it will be destroyed. I will break down its wall and it will be trampled. I will make it a wasteland, neither pruned nor cultivated, and briars and thorns will grow there. I will command the clouds not to rain on it. See, sabi sa Luke chapter 12 verse 48, to whom much is given, much is expected. And if you are given so much blessings or seemingly struggles, then there's mas nag-expect sa'yo ang Panginoon. If dumating man yung panahon na tanongin ka ng Panginoon, nasa na yung naging bunga ng mga binigay ko sa iyong pagpapala? Anong iaharap natin? So, ayun po. So, anong application natin dito? So, when faced with life's difficulties, always think that these are for your own good. Instead of viewing challenges negatively, consider them as blessings from the Lord that will yield plentiful and healthy fruits
when the time comes to harvest. Gaya ng isang ubasan. Di ba? Ay kagaya ng sa ubasan, di ba, dumaranas na ng init, ng bagyo, ng ulan, at kung ano-ano pa para magbunga. So, and that leaves a question, sabi dito. One day, God will hold us accountable for, ito yung tanong na dapat natin sagutin. No? So one day, God will hold us accountable for all that He has done for us. He will ask us to show Him the fruit of all His bountiful provision for our lives. What will He find? Ito ba yung pusong nagre-rebelde? Pusong nagdaramdam? Pusong nagko-question sa Panginoon? O ito ba yung pusong nagpapasalamat? Ito ba yung pusong hopeful? Ayun lang po. Sige po, let's pray po. Our Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid po namin na narito. Salamat, Lord God, sa mensaheng pinaraan mo sa pamamagitan ko, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga experiences, Lord God, na seemingly parang pangit po sa aming paningin, Panginoon. Pero naniniwala kami, Panginoon, that these are for our own good, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga sakit, sa mga kurot, Panginoon, sa mga pagpalo, Panginoon. Salamat sa pag-remind sa amin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyo. But yet, minamahal po ko, Panginoon. We do not deserve any of your love, Lord God, but you have graced us, Panginoon, ng isang walang habang buhay na kaligayahan sa piling mo, Panginoon. Sa gabing ito, Lord God, wala kaming ibang nais tanghalin, Panginoon, at pasalamatan, Lord God. Ikaw lang po ang pinupurit, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Kay Brother J.R. Wala po akong karapatan ng natin. Naramdaman natin lahat yun. Naghahanap ako ng idadagdag. Wala po akong idadagdag sa katotohanan ng mensahe ng Panginoon sa pagkita ng buhay ni J.R. Talaga po, nakaka-touch, nakaka-encourage at nakaka-touch ng puso. Okay? So, balik.